Napag-usapan natin ang patungkol sa pagbisita nitong si Rimuru sa may Farmenas kung saan sinalubong siya nitong si Gadra dahil sabi ni Gadra kung hindi niya daw ginawa ito baka ipa-execute daw siya nitong si Lord Diablo. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So sumakay na nga itong si Rimuru sa may carriage nila Gadra at habang naandar ito nakatanggap siya ng report sa kanya. Mga report regarding the Empire patungkol sa may coronation nitong si Masayuki. Ayon kay Gadra naging maayos itong event na ito dahil nagtulungan daw itong sila Testarossa sama at Belgreen sama. Nung narinig ito ni Rimuru nag-reply siya na kaya naman daw pala talagang imposible nga daw na magkaroon ng aberya since itong dalawang to ang nag-manage nung event nila. Sa coronation day pala nitong si Masayuki nag-face reveal na rin itong si Belgreen sa may Empire kaya wala talagang nagtangka na magkos sa kanila ng trouble. May mga dissatisfied pa rin ng mga tao dito pero naniniwala daw itong si Gadra na si Testarossa sama na ang bahala sa kanila. Nung narinig ito nitong si Rimuru medyo nabahala siya kaya nagtanong siya kay Gadra kung okay lang daw ba talaga ito at sabi naman ni Gadra sa kanya wala daw ditong problema. Nung una daw nagkaalala rin dito itong sila Kalguryo Dono kasi nakala daw nila na papatayin itong mga dissatisfied na ito nitong si Lady Testarossa. Pero hindi naman daw ganong approach ang ginawa nitong si Lady Testarossa dito. Pinamatyagan lang daw pala ito nitong si Lady Testarossa kay Moss para makakuha sila ng mga information. At itong mga info daw na ito ang gagamitin nitong si Lady Testarossa para ma-settle itong kanilang mga issues in a perfect manner. Napasabi na lang itong si Rimuru na kung after ng lahat daw ng mga nangyari na yon may nagko-post pa rin sa kanila talagang napakatapang daw nitong mga nagko-post na ito. Kaya i-recruit daw nila ito papunta sa may Tempest. Sumang-ayon naman dito itong si Gadra na nagtawanan silang dalawa nitong si Rimuru and after some time nakarating na sila sa may castle kung saan binati naman sila ng Hari at Reyna. Ito na nga sila Yom at Muran kasama ng mga ministers nila. Nandito rin itong si Edmaris na former king ng Firmus. Ngayon daw inahit na nito ang kanyang bigote. Iba na ang itsura nito nung una na nakita ito nitong si Rimuru. By the way, wala akong illustration kaya hindi ko may ipakita. Naisip ni Rimuru na magiging awkward daw kapag kinausap niya ito kasi nga meron silang hindi magandang background kaya nilampasan niya na lang itong si Edmaris. Although unofficial ang pagpunta nitong si Rimuru dito in-inform naman sila nitong si Rimuru na kaya nga siya nandito ngayon dahil sa upcoming disaster. Ang Farmenas nga kasi bagong silang lang na country kaya wala pa itong financial resources para mag-build ng mga defenses. Kagaya nga ng nasabi ko kanina may utang pa ito sa may Tempest. Moreover, hindi pa rin nakaka-recover ang kanilang military forces. Ngayon, nagte-train pa sila ng mga panibagong soldiers. At alam ni Rimuru na medyo matatagalan pa bago bumalik ang lakas nila dati. Wala rin silang budget para mag-hire ng mga mercenaries. Kaya napaka-vulnerable talaga ng Kingdom of Farmenas. Si Rimuru ang dahilan kung bakit bumagsak ito in the first place. Kaya to a certain extent, medyo guilty itong si Rimuru. Pero aware naman itong si Rimuru na tama lang naman ang ginawa niya. Dahil ang pag-atake niya dito, paggamit niya ng hustisya. Kaya ngayon, nakakampi na nila ito, gusto ni Rimuru na gawin ang best niya. Para as soon as possible, tulungan sila makarecover. Pero syempre, meron ding warning sa mga ito, itong si Rimuru. At yun nga, ang pagpapadala niya ng subordinate niya dito. Actually, dalawang purpose nito kung bakit nandito itong si Gadra. Ang una ang tumulong nga sa kanila at ang ikalawa naman ang siguraduhin na walang lalaban dito sa may Tempest. Maging si Gadra lang mag-isa malaking banta na sa Farmenas. Kaya hindi talaga nila pwedeng banggain itong si Demon Lord Rimuru. Pero punta tayo kay Yom. Nagtanong itong si Yom sa kanya kung nag-i-improve daw ba ang kanilang situation. At sa pagtatanong nitong si Yom na ito, boss ang tawag niya kay Rimuru. Kaya sumagot itong si Rimuru sa kanya na nakapag-usap na daw sila ng iba pang mga Demon Lords at meron na daw silang arrangement. Pero to be honest, hindi pa daw ito ganun kapulido. Hindi pa daw siya sure kung sapat na ba ito. Kaya nga daw ngayon naglilibot pa siya para alamin kung ano pa ang magagawa niya. Kaya nag-set up rin itong si Rimuru ng magic circle dito. At sabi niya kay Yom magpa-assist daw ito kay Gadra para ma-fine tune itong magic circle nila. Tsaka para malaman din daw nila kung paano nila ito gagamitin.
Sabi naman ni Gadra ipagkatiwala daw ito nitong si Lord Rimuru sa kanya. Kaya sumagot itong si Rimuru na ito daw ang kanilang escape route in case of an emergency. Madali lang daw itong gamitin, pero ang kailangan daw nilang alamin kung saan sila magta-teleport kapag tumakas nga sila. Kasi kailangan muna nilang alamin kung safe ba yung location na pagta-teleportan nila, dahil maging ang Tempest daw hindi ganun ka-secured laban sa kanilang mga opponents. Nag-reply naman itong si Yom dito na kung ganun daw wala na silang ibang options, kasi kung ang territory daw mismo nitong si Boss Rimuru hindi rin ligtas sa may enemy forces, wala na raw ibang lugar na mas magiging ligtas pa. Sumang-ayon naman dito ang mga ministers ni Yom. Nung nakita ito nitong si Rimuru may na-realize siya na takot daw pala sa kanya itong mga ministers nito. Sobrang taas ng tingin nitong mga ito kay Rimuru, to the point na kapag siya na daw ang natalo susuko na rin itong mga ito, kasi alam nila na wala na silang ibang matatakbuhan pa. Si Rimuru na talaga ang kanilang pinakamalakas na pambato at panlaban. Kaya sabi ni Rimuru kay Yom wag daw ito maging irresponsable. Lumaban daw ito hanggang sa may huli. Pero nag-reply itong si Yom sa kanya na bakit niya naman daw ilalagay sa panganib ang kanyang sariling buhay. Kakapanganak pa lang daw nitong si Mioran. Ngayon daw meron na siyang daughter na kailangan niyang alagaan. Kaya gusto niya pa daw na mabuhay. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.